Mga karosa, good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Bali today sa August 13, araw po ng linggo. Ito, may sideline po yung buong tropa dito rin po sa may Phase 5, sa may Block 17. Bali, nagpapasalamat muli ako kay Sir and Ma'am dito sa client owner. So, binigyan niya po tayo ng sideline ngayong araw po ng linggo. Ayan, shoutout po sa inyo and maraming salamat. Bali, ang assignment natin dito, electrical and ceiling installation, bare finish lang, at saka yung repair and maintenance para dun sa roofing. So ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo and enjoy watching po. Dito muna tayo sa Phase 3. Kukunin namin yung hagdanan dito sa ginawa namin ng installation ng polycarbonate kila Sir Jonathan. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. Ayan, may polycarbonate roofing na po yung inyong bubong sa harapan. Ayan, shoutout kay Kuya. Hindi ko kilala pero siguro nanonood ng vlog natin. Ayan, shoutout po. Kunin muna natin yung hagdanan dito kasi magagamit po natin yun sa pag-install ng ceiling sa project natin ngayong araw. Okay, dito na po tayo. Opya. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Ito po yung kinabit namin kahapon, polycarbonate. Yan, meron na uli siya. Tapos yung mga retaso na polycarbonate, baka iwan na namin dito kasi pagka nilabas namin, hindi kami sigurado kung kukunin ba yan ng basura, baka magkalat lang dito. Kaya dyan na lang muna. Ito lang yung hagdan, kunin muna namin to. Ayan, dinaanan muna natin tong block 7. Kukuha kami ng gamit namin tools. Ayan si Bilogo. Hello, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Kukuha kami barena, grinder, extension. Ayan, mga gamit natin. Mga nagawa kahapon dito. Ayan, ceiling framing pa lang po kami. Ayan. May paliwanag namin yung height nito. Ayan. Ganda ng PVC panel, ang lakas lakas makayaman. Bagay na bagay doon sa kulay ng tiles, di ba? Okay na tayo rito. Ito lang yung gamit natin, yung tuntungan namin, ang damyo. Tapos yung aluminum ladder. Tapos itong hagdanan, kinuha natin doon. Mga power tools from Makita. Tara. Okay, dito na tayo. Bali block 17 din mga karos. Block 17. Bali parang nasa likod lang to ng ginagawa namin dito sa overall paint. Yan, ganun lang kadali. Nandito na kagad tayo. Ayan. Bababalan tayo ng mga gamit. Ayan, good morning muna kay Jamil. Yun, Good morning. Good morning Jamil. Hey Kuya Dindo, good morning. Hey, good morning. Tsaka si Louie Walker, good morning. Good morning. Ano, kaya pa? Ang lakas ng hangover nito eh. Oh. Dito tayo. Okay, dito tayo. Yan na. Isa sa mga gagawin namin dito, yung bintana, nabanggit ko, ano yung pinapasok, yung pinakailalim niya ng, ng ulan. So isi-silicone sealant natin yung pinakailalim. Yan, bali 3 bintana rito sa harapan, pati doon sa likod lalagyan din natin. Start na po kami dito. Ito yung ating mga metal paring at saka si channel bar. Ayan dito. Bali yung tinutukoy ko, yung dito, yung likod nito. Makikita nyo kasi wala siyang silyado kaya pinapasok sa tuwing umuulan. Hardflex natin, ibang gamit nandito na. Tapos ayan, mga gamit natin na binili nung nakaraan. Alam mo na pala yung netis lab eh. Kita ko, puro bato na eh. Puro bato na. So akit tayo dyan. Ayan si Jamil. Akit tayo dyan. Unang gagawin po nila sa bubong. So tingnan muna natin, check upin natin. Pero meron na kaming sealant dyan. Ibubulkasil muna yung buong taas. Isisilyado yung mga dugtungan, yung mga text screw. Tapos magtitimpla tayo ng epoxy primer. Tapos meron na rin tayong boys and roof guard dyan. Yung ginamit natin dyan or yung gagamitin natin yung Spanish red. Hindi ka siya yung isang galon. Mamaya naman to finishing pa. Dito
Electrical and insulation. Yung insulation is double. Double yung gagamitin natin dito. Bali, may thickness siya 10 mm. Yan, 10 mm foam insulation. Bali, 16 meters to. Dahil kada layer 4 meters. Tapos divide natin sa 4. Yan, 16 meters. Bali, pahirapan magpasok ng hardiplex or mag-akyat. Hindi siya kasya rito. Walang siwang, hindi kagaya sa ginawa natin meron. Ayan. Dito natin palulusutin, log. Yung imposible, gagawin posible, no? Dito ilulusot yung hardiplex. Ay, buhay. Oh, Jamil. Bata ka pa. Lumayo-layo ka dyan. Aileen! Siya si Aileen na lang. Yung details naman ng ilaw, meron akong 4 na pin light na binili, meron center light. Pero ito bubuhayin namin, receptacle lang to, bubuhayin namin. Baka balang araw po kasi maisip nila ma'am na magpa-cover dito. Ito, kubera nila to. So pag kinabera nila to, kailangan pa rin ng ilaw yung hallway kasi didilim. Bali, 2-way naman yan, yung switch niya pwede rito, pwede sa baba. So binila ko na lang po siya ng bombilya. Yan, sinama ko na dun sa mga binili ko. Diba? Bali itong mga hardiplex board natin, hindi siya kasya rito. Hindi siya kasya. Bali dadaan nila to dito mamaya. Ngayon lang namin gagawin to. Yung kasya doon sa bintana. Kailangan kasi natin buo eh. Pero maayos naman yan kasi kompleto naman tayo. May handamyo tayo, may hagdanan tayo. Lalakad muna ako ng silicone sealant. Tapos bibili ako ng additional na riveter at saka metro. Yung libre kasi na binigay sa atin ng hardware 3 meters lang. Kailangan daw nila. Yan, provide muna natin yung mga kailangan ng manggagawa para makapagtrabaho sila ng na maayos. Wow, kapal ng ulap po. Hindi mainit. Tara. Kinuha naman natin si e-bike. Mamaya, ibabalik ko na lang yung owner dun sa phase 5 kapag tapos ng trabaho. So, e-bike muna yung gagamitin natin ngayon para makatipid-tipid tayo sa gasolina. Dito na tayo bibili ng mga gamit dito sa malapit. Hindi tayo nakabili ng gamit dun sa hardware. Yan, dito tayo bumili sa Tianggian. Riveter at saka metro. Okay, tara. Yan, dito na tayo. Yun o. Installation ng foam installation. Additional riveter saka metro. Mga metro natin 3 meters. Okay, ganito po namin yan in-install kaya may alambre tayo. Ayan, naka-alambre yan. Yan muna kayo. Alambre. Tapos ano yung pinang-iipit mo dyan, Log? Ano yung yero? Yero. O kaya yung metal paring. Or pwede rin yung plain sheet. Kaya iipitin po yan dyan para mag-lock. Tapos ito may gap siya. May gap po siya sa yero. Ayun o. Para may airflow pa rin. Hindi siya totally nakadikit. Yung pinaka-gap nito ano yata ito eh. Kung ano yung pagitan na nakikita nyo na tubular na yan, yung pinaka-ginawa nilang rafter dyan, tsaka dun sa dito sa yero. Yan yung pinaka-gap na. Yan. Para hindi lumundo, may suporta kaming nilagay na alambre. Yan, alambre po yan. Kanto-kanto. Okay, tayo dun sa taas. Hagdanan. Okay, dito na tayo sa taas. Siyempre, ipakita muna natin yung lagay ng yero sa taas. So, ito nga po pala yung itsura ng kanyang slab. Mabato. No, mabato. Mabato siya. Yan. Tapos, may silicone na nga pala tayo. Ito yung mga isisilicone natin. Yan. May may gap na.
And din sa bintana. Yan ang applyan natin na silicone. Siguro hanggang dito na lang ako. Hindi na ako akit. So, okay na ako yan. Nakapagmasilya na ako kaya. Ayun, ang dami ah. Nagdala pa ako ng extra ano dyan kuya bulkasil para ayun, ang dami ah. Muna mo na yun. Mil, ikutan mo nga Mil. Ay ito. Dahan-dahan lang ah, para hindi shaggy. Ayan, ikutan mo. Op. Sige. Pagkanto sir. Ayan. Pakita mo lang na nalagyan lahat. Sa harapan. Saka yung dugtungan. Doon sa ano, yan yung sa unahan niya na ano yun, dyan pumapasok tubig dito. Unahan yung plastic dito. Nagpasok natin ito. Epoxy primer. Dalawa kung kaya para matay. Okay na yan eh. Talaga nag-post talaga na. Ayan talaga nag-post talaga si Jamil na. So hindi na po ako umakyat. So yung ano, napansin ko sa yero, una kuya manipis no. Hindi ito yung yero na inaapakan natin. Oo. Tapos siguro kuya pagka natapos yung ano, top coat, kailangan natin mag ano ng pabigat doon. Diyan oh, magpapabigat tayo ng bato. Ayun oh, kailangan natin nga doon na maglagay ng bato para mabigat kasi nakalagpas po siya. Hindi siya masyadong nakakagat yung kanyang flashing ngayon oh, yung dumanda. Usin, ang dami na nito. Medyo ano na. Medyo nakaangat ka tuwing umuulan, naangat yan, papasokin ng tubig. So, tapos na sila dun sa pag-apply ng sealant. Yan pinakita naman ni Jamil kanina. Ang kasunod na nito yung epoxy primer. Ayan na. Epoxy primer. Yan bali dalawang mano ng epoxy primer, dalawang mano rin ng pan-top coat natin na Boys and Roof Guard. Kuya ito ng bulkasil. Marami pa naman kuya. Ayan. Medyo ano rin yan. So apply na kasi makikita naman natin nag-uumpisa na siyang mga lawang. Yung pasyada wag na kuya, ibabaw lang o. Kasi pagagalitan na tayo niya ng lumina. Pagalitan tayo ng opisina, nag-iba yung kulay. Ayan na. Tinuturo ko yung ano, yung may mga kalang pa. Shoutout sa mga tropa ko. Actually may nagpapa-shoutout sa inyo eh. Nasa ano, nasa kabilang cellphone ko mamaya. Pag din ako yayain minum. No, kalokohan niya kuya din doon, no? Para awan niya na. Pintor, hindi may inom. Ayoko lang minum. Ng konti. Lambitin. So ito kanina niya pa inahalo yan. Ganyan po pagka epoxy. Ano yan? Kailangan inahalo maigi. Kuya, paalala na lang natin to sa kanila. I-ano natin to. Ipa-install natin to, tanggal eh. Bali, paabot na lang sa akin sir, ako na mag-ano. Sige. May butas na ba to kuya? Wala pa no? Sige. Ito. Okay, ito yung update. Bali nasa 4th layer na po sila. Hanggang 4th layer, yan. Ito yung unang layer. 2nd and 3rd layer ng foam insulation. So ulitin ko lang, alambre yung ginamit namin, number 16 na tie wire. Ayan, para makapal-kapal. Yan o. Kaya hindi siya lumulundo, kaya flat siya. Kasi meron po yung nakasalo o sumusuporta sa kanya na alambre. So yun na lang, inaayos sa dulo. Pwede na po kaming mag-electrical. So yung electrical natin dito, merong isa rito, ulitin ko lang, isa sa gitna. Tapos 4 na pin light. Tapos meron tayong additional na breaker, circuit breaker dito na para sa aircon, 30 amperes. Yan. Tapos mag-uumpisa na po sila dyan para sa metal framing mamaya. Ayan naman sila Kuya Dindo tsaka si Jamil, nagpapahid na ng epoxy primer. Epoxy primer. Yan, 2 coats yung gagawin nila rito, dalawang mano. Bali ito mga karos, yung ginagawa niya pala namin na unit dito. Meron na po siyang magkatabing bahay. Ayan o, kabilaan na po to. Tsaka rito.
So time check, alas 8 ng umaga pa sa atin. So medyo maaga pa. Kaya nagpapaalam po tayo sa kanila, no? So shoutout sa kanila, ha. Intindihan po nila na mag-iingay tayo. Pag ceiling framing kasi, pag ceiling framing, magpapako tayo ng pako para sa mga pader, para doon sa metal framing natin. Ayan, nagpaalam muna tayo para hindi naman tayo nakakasagapan. So wag natin kakalimutan yun, no? Kahit na alam nila na may ongoing nagagawa, kailangan magpaalam pa rin tayo. Yung iba kasi dyan, minsan sa ibang nakatira, sila, nagtatrabaho sa bahay, yung iba call center, di ba? Ayan, shout out sa mabait na kapitbahay po nila. Bali mga karohas, may merienda nga po pala tayo. Ayan, nagpapasalamat po ako at saka kami ng buong tropa kay ma'am doon sa ginagawa po namin sa overall paint at saka dito sa ongoing project. So maraming salamat po kasi nagbigay po sila ng pamerienda sa buong tropa. Bali inutos ko na lang po sa rider. May Jollibee po tayo ngayon. Yan po yung merienda natin. Yan. Saktong-sakto, araw ng linggo, wala tayong rasyon ng merienda. Kasi pagka linggo kasi day off. So ito, meron tayong merienda. Hintayin na lang natin, maya maya alas 10 naman na eh. Yan. Yan, gamit na gamit dito yung laser. Yan. Shoutout po ma'am sir and sir ma'am. Ano, vlog? Ayan, shoutout daw po dun sa nagpamerienda, sabi nila. No, Master John, ano? Cash out sa inyo. Cash out? Ikas number. So, eto, dito, gamit na gamit po yung laser natin. Yan, kitang-kita. So, kukunin namin, yan yung levelado, no? Levelado. Tapos, may metroin na lang namin pababa. Kung saan yung may pinaka mababang bagay na nakakabit sa mga walls. Tapos, yun ang magiging reference natin para sa kisame. So, yun na. Kaya ang ganda ng laser, oh. Ang bilis. Ano kaagad, no? Kita mo na kaagad yung ating levelado. Kaya kitang-kita sa makita. Pakita, baka naman. Yun na. Pwede mas naman. Dire-diretso na to. Yan, dire-diretso. Bali, ito, break time muna. Ayan na yung delivery natin. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Break time muna, break time. Break time mga karohas. Maraming salamat ulit kila ma'am. Ito na yung ating merienda ng umaga. Merienda muna. Tara. Merienda. Masakit ngipin mo? Masakit ngipin mo, we? Nako, hindi ka pwede rito, we. Yan, dito na po tayo magbe-break time. Mas malilim dito, tsaka mas maliwanag, tsaka mas mahangin, di ba? Yan, break time muna. Pasalamat muna tayo sa mga nagbigay, no? Siyempre, di ba? Ayan na. Thank you. Cash out sa inyo. Shout out. Oy, shout out sa nagbigay. Salamat po, ma'am. Shout out kay JP. Baka naman. Shout out. Shout out pala Chepi. Wala nga pala si JP mga karos kasi sobra na tayo rito kung papasok pa siya. Total naman linggo, day off. Ito, sideline nung buong tropa. Jollibee. So, ano yan? Yun burger steak, baka naman. Uy, may kaputi oh. Uy. Luby, ano yan? Ano yung pagkain natin ngayon? Wow! Ayun, dyan, sarap Wow! Yan kain po tayo. Yan, kain tayo mga karohas. Lugi, masakit ang ngipin. Di ba masakit yung
Yan, maraming salamat po muli sa pamerienda. Yan, nabusog yung buong tropa. Pagpapatuloy na nila yung pagpipintura. Bali, first coating na sila ng Boys and Roof Guard. Tapos tayo naman mag-a-apply na ng silicone sealant doon sa mga bintana. First coating ng ating Boys and Roof Guard. Bali ni-rest lang muna namin ng 1 hour yung epoxy primer. Diba? Yun, cover na yung cover na yung sealant na nilagay namin sa mga edging. Ano nangyari sa'yo, Wade? Sabi ko na nga pa, bawal sa yung burger steak eh. Sakit ko rin yung pilino. Bali yung mga pintor natin second coating na dun sa pag-a-apply po ng Boys and Roof Guard. Yan, magtatanghali na rin. Marami-rami na rin po tayo nagagawa. Ayan sa kisame yung pag-silicone sealant. So lahat nilagyan na po natin. Inikutan na po natin lahat ng bintana. Sakaling kukuha kayo ng bahay tapos meron siyang steel window, una nyo inspeksyonin yung yung ganito. Nakita nyo may siwang. Kaya kapag uulan, may anggi yung tubig or yung ulan, talagang babanda yan dito. Bali, tip lang yan tip lang, disclaimer, hindi natin tinitingnan yung finish nito kasi baka naman naayusin pa to ng developer bago i-turn over. So tip lang, yan ang una yung inspectionin sa punch list sa may mga steel window. Kung ano naman po kasi yan, kung gawa po yan sa aluminum, panigurado isisilicone sealant yan na nag-install. Check natin yung ginagawa nila, second coating na. Kuya, second coating na Ayan na. Bale, ito mga karosa, break time muna. Pagpapatuloy po natin yung mga gawain doon pagkatapos natin mananghalian. Bale, itong buong araw na to matatapos po tayo rin. So electrical, lighting and ceiling installation na lang yung gagawin natin. Okay na rin po tayo dun sa roofing ng repair and maintenance. Tara, break time muna. Let's go. Bale, ito mga karosa, kakatapos lang po natin na mananghalian. Ito, shoutout muna kay Sir Ronnie Gapus at saka kay Clark Marcelo. Yan, God bless po sa inyo and ingat palagi. Bale, ito mga karosa, ipagpapatuloy po uli natin yung ating sideline ngayong araw po ng linggo. Dito lang din po sa may Block 17 ng Phase 5 Luminous. Tara! Dito na tayo sa Phase 5. Dala naman natin yung owner ngayon kasi hanggang uwian, hanggang matapos kami dito, kasabay na nito yung paghahakot ng mga gamit natin. Kaya ito yung dala natin ngayon. Okay, tara. Tirik na tirik ang kalangitan. Sobrang init. Yan mga karawas, dito na tayo. Bali, ito yung sitwasyon natin ngayon dito. Yan. Unahin natin dun sa breaker. Ito yung ating para sa aircon outlet. Ayan, breaker. Tapos possible dito ilalagay nila ma'am yung kanilang AC window type o aircon type, window type na aircon. Ayan dito. Tapos binuhay namin yung isang receptacle dito. Ayan, ilaw. Bali, two-way pa rin yan. Pwede pong buksan dito sa baba.
Kasi baka maisip nila ma'am na maglagay ng division dito. Didilim yung part na yan, yung hagdanan. Kailangan dyan, importante may ilaw yan. Tapos 4 na pin light. Ito yung binili natin sa Olong. Yan, 4 na pin light. Yan. Tapos center light. Bali, sirohon na lang kami rito. Ayun sa dulo. Yan, sirohon na lang. Halos tapos na kami. Yan. Yan, nagliligpit na lang po tsaka naglilinis ng kalat. Halos patapos na. Bali yung pader masilyado na lang yun. Yung masilya na lang yung pader dito. Kasi dyan natin nilagay yung wiring para sa aircon. Ito mga karos, may nagpapa-shoutout kay Kuya Dindo. Ayan Ay, shoutout nga pala kay Sir Alfredo Castillo. Buhay ka hanggang gusto mo. Baka Yun. naman. Yun! Tsaka kay Milton Loquenario. Yun! God bless po, Sir. Yun! Thank you. Yeah, maraming salamat po sa pa-shoutout kay Kuya Dingo. Also kay ano lang din. Wait lang ano. Also kay Jamil din. Ayan. Sir Alfredo Castillo. Shoutout nga po pala kay Sir Alfredo Castillo. Ingat po palagi. God bless. At saka kay Emilton Loquenario. Saka kay Emelton Loquenario. Loconario. Ingat palagi. God bless. Yun Ano nga kay John B lang. Uy! Kaya Ito mga Ross, malapit na to. Malapit na matapos. Konti na lang. Sirahon na lang po para doon sa dulo. Yan na. Ayan, bali mga karaos, halos tapos na. Ito nga po pala yung mga ginawa dito, yung repair and maintenance sa bubong. Sa taas kanina, nakita nyo na. Tapos sa details nga pala ng mga materials dito, yung major lang. Umpisa tayo dun sa insulation, bali 16 meters. Ito nga po pala ay sa may laki na 18 square meter or 17.5 square meter. Itong Angelic inner unit. Yun. Yan, 16 meters ng foam insulation, double yung ginamit po namin dyan na may thickness na 10 mm. Tapos metal paring, 17 pieces ng metal paring. Tapos 5 pieces naman ng carrying channel. Tapos 80 pieces naman ng W clip at 6 na cement board. Yeah, 6 na cement board. May Siroho pangalan siya. So pagdating po dito sa dulo, konti na lang po yung magagamit. Tapos yung kaputol, ginamit na lang po namin dito sa gilid. So 6 na piraso. 6 na piraso yung pinagkasya namin. Pero kung gusto niyo naman na walang masyadong cut dito, walang masyadong cut, baka umabot sa 7 piraso. So yung dugtong nito, bali 3 dugtong na to sa gilid, tapos may konting dugtong pa dun sa dulo. Yan yung inaasikaso ni Bilog. Ito nga lang po muna yung mga naganap ngayong araw po ng linggo rito. Ito yung sideline namin. So yung repair maintenance sa taas at saka ceiling and electrical installation naman dito sa kwarto. Ano-ano nga ba yung advantage nito? Yung advantage malaki, no? Maluwag. So wala pa kaming idea kung titirhan na to ng may-ari or ganito lang ba muna or meron pa silang sunod na ipapagawa. So sa aircon, nagpaabang lang sila, pero kung ako tatanungin, hindi magandang lagyan ng aircon to. Kasi kita niyo wala siyang division. So walang hangganan yung lamig. So ibig sabihin, pwedeng yung lamig tumagos pa dun sa baba. Malakas sa kuryente nga kapag ganyan. Tapos mga karos, yun dito nga pala, abang lang po yung pinalagay nila sa aircon. So sa nakikita ko, hindi naman nila gagamitin yung aircon kung ganito lang. Kasi kailangan kapag may aircon, may kwarto, may division. So hindi pwedeng ganito to. So ito, ulitin ko, kaya naglagay pa kami ng isang ilaw dyan. Just in case na magharang po sila dyan, maisip nila na magkaroon ng division dyan. At least maliwanag tong hagdanan.
So abang lang ng aircon, yan yung disadvantage. Hindi mo pa pwedeng lagyan ng aircon to kung ganito yung tsura. So wala muna siyang division. Pero pag nagpalagay sila ng aircon, mas maganda na may division na para may hangganan po yung lamig ng aircon. Kung sa ganito mga karos, kailangan nito nasa 1.5 horsepower na kung ganito lang. Pero kung maglalagay ng division dito, yan, kahit 1 horsepower lang pwede na. Pero importante, may division dito para ma-block po yung lamig ng aircon. Tatagos po yan pababa. So, baliwala lang yung lamig kung ganito maglalagay ng aircon. So, yun lang na. Dinagdag lang natin. Yun know, again, maraming salamat po kila Sir and Ma'am sa opportunity ngayong araw ng linggo. So, ito na po yung inyong unit dito sa second floor. Yan, may 4 na pin light, may isang center light. Yung dami nga po pala ng wiring, depende po sa dami ng ilaw na nilalagay niya. Yan. Wala naman silang masyadong pinaad. Yung aircon outlet lang. Itong breaker. Tapos syempre, yung isa sa mga ginawa natin dito, silicone sealant natin yung mga ilalim ng bintana. Yan yung mga ilalim ng bintana para hindi na tumagos yung tubig. Tapos yan, nakasara na yung mga bintana rito. Ganun din dito. Tapos nag-iwan na lang tayo ng isang bintanang bukas para nakakasingaw. Ito yung tirang si Rojo. Yan, meron talaga matitira at matitira. Yan, iwan na natin yan. Tsaka, counting wire. Ito, balik kila Sir and Ma'am to. Iwan na rin natin dito. Okay mga karos, yan lamang po yung naganap dito. Yan, maraming salamat uli kay Sir and Ma'am sa opportunity ngayong araw po ng linggo. Yan o.